Atin pong talakayin itong katanungan po ni Michelle Antonio Ponasier. Ma'am, pakitopic po yung eye twitching. Alam mo yung eye twitching, Michelle, ito ay common condition. Apektado yung muscle palibot ng mata. Itong eyelid natin, ito'y kumikibot-kibot at ito usually harmless naman. Mawawala naman ito kusa. Kaya lang, alamin mo ang possible causes bakit kumikibot-kibot o nagkakaroon ng twitching yung mata mo. Maring ikaw ay pagod. Pagka kasi pagod ang muscle, ay madali itong gumalaw, yung parang spasm ganon. Ito kasi pag napapagod ka, yung electrical activity ng ating mga muscle, may changes. Kaya yung mga nerve nagko-communicate sa yung mga muscle ay nasisira. Kaya pag pagod ka, yung nerve nagsisend ng signal sa muscle mo na para mag-contract. So pagka hindi ka pagod, yung nerve mo, pag nag-send ng signal sa muscle mo, magko-contract yun pagka ikaw ay may tamang oras ng pahinga. Pero pag pagod ka, yung mga nerve na yon, nagpapadala lang sila ng konting action sa muscle mo. Kaya ang pag-contract ng muscle mo ay parang paundap-undap lang na ganon. At minsan hindi nagko-contract talaga. Ang stress po sa nagko-cause din sa muscle mo na nate-tense up, no? Kasama yung muscle sa palibot ng mata mo. Kasi yung stress kasi, nagre-release ito ng hormone, tinatawag natin cortisol and adrenaline. Yung stress hormone na to ay natural reaction pag merong danger. Kaya ang muscle mo mananatiling tense kahit na wala ng danger. Kaya pagka nakakaranas ka ng stress related dito sa muscle tension, kaya nagiging dahilan nito ng paggalaw or pagkibot-kibot or nagtitwitch yung mata mo. Kaya kailangan para ma-relieve yan, mag-exercise ka regularly. Ang exercise, ito'y nakaka-release ito ng tension mula sa katawan mo. Halimbawa, yung everyday, meron kang jogging, walking, dancing, anumang klase ng exercise na nag-e-enjoy ka. At kailangan nakakatulog ka. Kasi kapag nakatulog ka, yung mga nerve nagbibigay signal sa muscle mo na mag-contract, sumusunod. Pero once na wala kang sapat na oras na tulog, hindi sila sumusunod. Kung hindi nangyayari, ay parang ilaw na nag-uundap-undap na ganon. Kaya mag-take ka ng vitamin C, powerful antioxidant yan, magandang protection sa mata para hindi madamage ng free radical. Ang free radical, ito yung unstable molecule na nakakasira sa mata. Kaya pag may vitamin C ka, tumutulong sa production ng collagen. Ito isang structural protein. Pinapanatili yung mata natin na healthy at strong. Kasama nito yung super B complex, tumutulong sa nerve function. Diba ang sabi ko, pag pagod ka, na-stress ka, yung nerve signal para mag-contract yung muscle mo, hindi sumusunod yung muscle. Kaya kailangan mag-take ka ng super B complex para makapag-transmit sila ng signal mula sa brain papunta sa nerve at muscle. Pag very low ang B complex mo, it leads to nerve problem. Kasama po yung eye twitching. Ayon sa pag-aral, ang super B complex ay nakakatulong sa matang eye twitching. Kaya mag-take ka ng super B complex, magkakaroon ng significant improvement yon. Siyempre, kasama din ito yung healthy diet. Napakahalaga na meron kang i-provide mo yung katawan mo mga nutrients, meron kasamang mga minerals, carbohydrates, vitamins, protein, and fats. Ang mga nutrients na to, napakahalaga yan sa pagre-repair ng tissue, ng cell, nagpo-promote ng energy sa ating mga mata. Kaya yung healthy diet, napakahalaga sa pag-maintain ng good physical and mental health. Pag kumakain ka ng healthy diet,
nagpo-function na mabuti yung ating mga mata at yung po napakahalaga nito sa pagre-repair ng cell and tissue para mag-produce ng energy and hormone sa ating katawan. Kaya pag meron kang healthy diet, nakaka-cope up ka sa stress. Siyempre, pag na-stress ka, ang katawan mo magre-release ng hormone na cortisol and adrenaline, na ito po ay nag-i-increase po yung heart rate, yung pag-high blood mo at muscle tension. Pero kung meron kang sapat na masustansyang pagkain, nare-reduce yung mga stress hormone na to, madali mong labanan yung stress. Kaya para magkaroon ka ng healthy diet, lagi ka lang may prutas at gulay. Kasi ang prutas at gulay, punong-puno ng vitamin at mineral at saka antioxidant na maganda sa kalusugan natin. At least meron kang 5 serving ng prutas at gulay sa isang araw. At kailangan din po nito, limitahin mo yung mga processed food, mga sugary food, processed food, sugary drinks. Ito yung mga unhealthy fats, iwasan mo. Very low in nutrients yan. Yung mga processed food, sugary drinks, ito po ay mga empty calories na hindi nakakatulong sa pagre-repair ng ating muscle tissue. Kaya ang good sources ng mga pagkain ay prutas, gulay, fish, chicken, beans, and tofu. Iwasan mong kumain ng pork, hipon, alimango, alimasag, tahong talaba, pusit. Iwasan mo yon. Inom ka ng saganang tubig kasi ang tubig ay napakahalaga sa mabuting kalusugan. At least makainom ka man ng 8 glasses of water sa isang araw. Kaya the best thing na gagawin mo para sa kalusugan mo, para makakuha ka ng nutrients, ay yun ang gawin mo. Basta lagi ka lang may prutas at gulay at meron kang, ang protein mo ay isda, chicken na walang taba, walang balat, lean na lang. Tsaka po, mag-practice ka ng relaxation technique. Itong relaxation technique na to, tulad ng deep breathing exercise. Ang deep breathing exercise, ito yung nakaka-relax ng isip at ng katawan mo. Biga ka lang, komportableng posisyon, pagkatapos, hinga ka ng malalim. Mag-inhale, exhale ka. Para sa ganon, pag nag-inhale, exhale ka, i-continue ng 5 to 10 minutes. Nakaka-relax ito. At saka kailangan po nito, mag-isip ka ng positive thinking. 5 to 10 minutes. Pumunta ka sa isang tahimik na lugar na hindi ka may istorbo. Basta ipikit mo yung mata mo, hinga ka ng malalim, at kailangan po nito ay kasi pag huminga ka ng malalim, napipigilan mo yung isip mo na mag-wander o pumunta kung saan-saan. Tapos pag huminga ka ng malalim, focus yung mind mo at naiwasan mo yung negative thoughts na manatili sa utak mo. Kaya po, pag humihinga ka ng malalim, nagkakaroon ka ng positive energy. Pag lumalabas yung hangin, nagre-release ka ng negative energy. Inulit ko, pag huminga ka ng malalim, pasok ang hangin sa ilong, merong positive energy na nilalanghap mo. Pagka nag-exhale ka, nilalabas mo yung negative energy. Gawin mo yan ng 5 to 10 minutes, mawawala yung stress mo. Nuulit ko, kaya kumikibot, meron kang eye twitching dahil sa stress at dahil sa sobrang pagod. Iwasan mo rin yung mga caffeinated drinks kasi yung caffeine na yan, alam po natin, pati alak, nakakapagpalala ng muscle tension. Kasi yung caffeine, stimulant yan, nagkukusa muscle mo na nate-tense up, kasama na yung paligid ng mata mo. Kasi one thing, yung caffeine, nakakapigil sa masarap mong tulog. Kaya pagka wala kang enough na tulog, ang muscle mo ay lalo itong nagtitwitch siya, no? At kikibot-kibot yan. Kaya i-reduce mo yung caffeine intake mo at saka kailangan huwag ka na mag-inom ng alak. Kasi alam niyo po, pagka pag sensitive ka sa caffeine, makakaradas ka ng eye twitching. Sabi po ng Mayo Clinic, yan po ang sabi niya. Kaya kailangan po para kung nakakaranas kayo ng eye twitching, tapos nagko-consume kayo ng maraming caffeine,
kailangan po hindi lalampas sa 400 grams sa isang araw. Kaya lang, kung maiinom ka, lower doses na. Pati yung alak, depressant yan, nakakabagal ito ng central nervous system. It leads to impaired muscle coordination. Kasama na po yung muscle palibot ng mata. Isa pa, ang alcohol ay nakaka-dehydrate, nakakatuyo yan. Pag nanunuyo ka, kulang ka sa tubig, naiirita yung mata mo, nagiging dahilan nito ng cramps and spasm sa muscle sa palibot ng mata. At saka syempre, pagka ikay umiinom ng alak, nakakasira ng normal na tulog. More likely, hihina yung muscle sa palibot ng mata mo. Tsaka pagka dry eyes ka, ang muscle around your eyes, hindi siya makapag-function na mabuti. Pagka if they work harder, kailangan po manatiling lubricated ang ating mga mata. Pag hindi lubricated, dry ang mata mo, it leads to muscle fatigue and twitching. Kaya ibang causes din po ng ng pagkibot-kibot ng mga mata natin, yung minsan yung sobrang yung paggamit ng contact lens, mga environmental factor, exposed ka sa usok at alikabok, at mas malakas na hangin. Minsan nagkukos siya ng dry eyes yan. Kasi pagka dry eyes ka, nagkukos siya ng twitching ng mata. Pag ang mata mo'y dry, ang muscle sa paligot ng mata mo, they have to work harder to keep your eyes open and lubricated. It leads to muscle fatigue and twitching. Kaya kung nakakaranas ka ng eye twitching and dry eyes, ay kailangan gumamit ka ng artificial tears para yung eye drops mo, malubricate yung mga mata mo. At saka mag-apply ka ng warm compress sa mata mo, few minutes sa bawat araw. Painit ka ng tubig, kuha ka ng maliit na bimpo, yung magkabilang dulo, hawakan mo, ilublog mo yung gitna sa mainit na tubig. Pigain mo, hilain mo mabuti, tapos pipigain mo. Kailangan yung warm lang, hindi hot, mapapaso ka. Warm lang, or lukewarm, ganon. Yung hindi ka mapapaso. Gawin mo yan, few minutes, no? Sa loob po ng isang araw. Gawin nyo po yun. At kailangan din po nito, lagi kang umiinom ng tubig para hydrated ka. Iwasan mo rin manigarilyo kasi yung yung excessive exposure sa smoke, dust and wind, nagkukos ito ng pagdadry ng mata, it leads to eye twitching na yan. Kaya kung kayo gumagamit ng contact lens, kailangan meron kang daily disposable lenses at bigyan mo ng break ang mata mo from time to time. Kaya huwag kang matutulog na meron kang contact lens. Yung pangangalay ng mata, eye strain, halimbawa, nakapokus ka dun sa laptop, nakapokus ka sa computer mo, wala ka nagbabasa, tapos for a long period of time, nagkukos ito ng eye fatigue, it leads to eye twitching. Kaya kailan, from time to time, ipahinga mo yung mga mata mo. Paalala po muna sa ating crystal oil, ito isang concentrated plant extract. Nakaka-reduce ito ng anxiety, nagpo-promote ng relaxation, nakaka-reduce ng pain and inflammation, katulad ng arthritis at muscular pain. Gaganda yung tulog mo, nare-relieve yung headache at saka yung hilo mo. Nakiklear yung congestion, naalis yung bara ng ilong mo, nag-improve yung respiratory health mo. Kaya maganda po ito pag barado ilong mo, pahid mo sa ilong, lagay mo sa throat mo para mawala ang kate at sa dibdib mo para mawala ang paninikip ng dibdib. Pag napasok ka, nauntog ka, hindi ka mabukulan, pahiram ng crystal oil. May pangkalmanting effect ito sa tiyan, nakaka-relieve ito ng kabag, bloating, stomach cramps, nausea, and vomiting. Tsaka susunod, di ka rin kakagatin ng lamok pag pinahid mo to sa balat mo. Tanggal ang kate pag pinahid mo ito. Ang activated charcoal natin, centuries na to ginagamit for medicinal properties. Maganda ito sa food poisoning and drug overdose, nagpiprevent ng hangover. Very effective ito para yung mga toxins sa bituka at saka sa ating tiyan,
para hindi ma-absorb, para hindi sumama sa circulation ng dugo, ina-absorb ng activated charcoal. Kaya nare-reduce yung diarrhea, yung kabag, yung bloating. At activated charcoal po, nag-absorb ng gas at toxins sa bituka at maganda panlaban sa bad breath, lalo na kung ang bad breath mo ay dahil sa bakterya. Ina-absorb yung bakterya at mga toxins sa bibig, kaya tanggal ang bad breath mo. Yan ang nagagawa ng activated charcoal. Kung nakakaranas po kayo ng eye strain or eye twitching, no, ay kailangan po nito ay magkaroon kayo ng break ng 20 to 30 minutes sa screen. Maaring tumingin ka sa malayo, i-focus mo sa malayong yung distant object, mga 20 seconds. Lagi kang gumagamit ng artificial tears or lubricating eye drops. I-adjust mo yung brightness or contrast sa screen or sa computer mo, at saka kailangan po nito i-position mo yung screen mo eye level. Magkaroon ka ng regular eye exam. Kung may allergy ka, nagko-cause din ito yung mga allergy na yan ay nagre-release sila ng histamine. Itong histamine na to, nagko-cause sa mata mo na mag-twitch. Kaya ang histamine nagko-cause sa muscle mo na mag-contract at magkikibot-kibot. Kaya ngayon sa most cases po ng eye twitching na piprevent ito, iwasan mo yung nakaka-trigger. Kaya kailangan po nito, kung meron kayong mga simptoma ng eye pain, vision changes, or facial weakness, importante magpa-check up kayo sa doktor para ma-rule out ang medical condition mo. Ganon. Kaya inulit ko para ma-relieve yan, inulit ko matulog ka ng maaga, at least meron kang 7 to 8 hours na tulog, huwag ka masyado magpuyat, i-reduce mo yung stress, iwasan mo ang too much caffeine and alcohol, gumamit ka ng artificial tears o lubricating eye drops, magkaroon ka ng break mula sa screen and other activities, at mag-apply ka ng warm compress sa mata mo. Pag ang mata mo ay severe ang pagkibot-kibot at hindi nag-improve dito sa home remedies, maganda po ay pumunta na kayo sa doktor at huwag kayo ma-hesitate na tanungin siya, ma-rule out ang iba pang underlying medical condition at mabigyan ka ng best treatment para sa problema mo. Ang omega-3 fatty acid po ay nakakatulong sa eye twitching. Kung may eye twitching ka, ay ito pong condition na to, yung muscle sa palibot ng mata mo ay humihina. Nagkukos sa eyelids mo na kumibot, mag-blink, at completely magsasara. Kaya pag nagtake ka ng omega-3, nare-reduce yung inflammation at napoprotect ang mata mo sa sakit. Kung kayo po ay merong mga problem, gusto yung madagdagan ng kaalaman nyo tungkol sa health, pwede kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click nyo lang po yung subscribe, pati yung bell, para ma-update kayo sa aking bagong video. Ngayon po ay, kung kayo po ay nais nyo ring manood sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, pakiclick lang po yung follow, like, and share. Kung kayo po ay nais yung magpa-deliver ng ating mga health products, i-chat nyo lang ako sa aking FB account, Patnubay sa Kalusugan. Ibigay lang yung pangalan, address, at cellphone number ninyo para ma-deliver yung item sa bahay mo. Cash on delivery po ito. I-charge po sa inyo ang shipping fee. Ngayon po idadako tayo sa ating food for thoughts, walang pagwawakas. Ecclesiastes 7 verse 9. Ang sabi po, huwag kang magagalitin sa iyong kalooban, sapagkat ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang. Alam niyo po ba, ito'y warning sa mga taong madaling magalit. Ang sabi po ni Solomon, ang anger is a foolish emotion that should be avoided. Kaya una, ang anger, it leads to violence and harmful behavior. At saka, it clouds our judgment and very hard to think clearly. Kaya one thing, pagka meron ka tayong galit, nakaka-damage yung relationship sa ibang tao. If you want to be wise, matuto kang mag-control ng galit mo sa pamamagitan ng paghinga ng malalim,
At saka kailangan baguhin mo yung perspective mo at express mo yung anger mo in healthy way at kausapin mo someone na pinagkakatiwalaan mo. Importante, ang anger is a human emotion, normal yan. Everyone get angry from time to time. Pero ang key na to let your anger control us, ang sabi ay sabi po sa atin po ng ating pinag-aaralan ngayon, sa verse natin ngayon, na aking pong senior sa inyo, sabi, sa verse, ano sabi, Ecclesiastes 7:9, huwag kang magagalitin sa iyong kalooban sapagkat ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang. Magandang gabi po, nawa pong pagpapala patnubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.